Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang napakatitinding mga pasabog ni Oda sa paparating na chapter 1145 ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1145 fam ay may tampok na dalawang cover page. Una yung color spread kung saan makikita natin ng buong Straw Hat Pirates na nanonood ng mga bagong episodes ng Egghead Arc. Ginawa ang espesyal na color spread na ito fam bilang pagdiriwang sa pagbabalik ng One Piece anime na nagpahinga ng 6 na buwan. Matatanda nating tumigil ang pagpapalabas ng mga bagong One Piece episodes nitong Oktubre lang ng nakaraang taon at nakatakda na nga ulit magpatuloy sa paparating na April 6 araw ng linggo. Napakagandang balita niyan fam para sa mga One Piece anime fans na matagal-tagal na panahon ring naghintay ng matyaga dahil malapit na nga nating makita ang panghuling yugto ng makasaysayang Egghead Arc. Pagkatapos naman ng color spread ay sunod nating masasaksihan ng pagpapatuloy ng cover story ng paglalakbay ni Yamato sa Wano. Pagkatapos nga fam ng mabilis na pagpapabagsak ni Yamato kay Husu, ay makikita naman natin ngayon ang mga bihag nitong magkapatid na Tobiropo kung saan lumuluhang niyayakap ni Ulti ang kanyang nakababatang kapatid na si Page 1. Ngayon nga fam na naligpit na ni Yamato ang grupo ni Husu na siyang naghahasik ng krimen sa Wano, ay malalaman na natin sa wakas kung matatapos na ba dito ang kanyang cover story o kung may panibago bang krisis na kailangang harapin itong si Yamato. Sa puntong ito naman fam ay pumunta na tayo sa literal na nag-aapoy ng mga pangyayari sa mismong chapter. Dito'y makikita natin ang Colon Pirates na binubuo ni na Colon, Jinbei, Brook, Nami at Usopp na nakarating na sa bahagi ng Sunrealm kung nasa ng grupo ni na Jaguar D. Sol, Robin at Chopper. Pagkarating nga ng Colon Pirates ay mabilis na kumilos si Jinbei at gumawa ng paraan upang maapula ang kumakalat na sunog na siya namang resulta ng kidlat na tinawag ni Prince Loki sa pamamagitan ng paghambalos nito ng Ragnir sa puno ng Treasure Tree Adam. Marahil fam, may kapareho ito ng teknik na ginamit ni Jinbei para tapusin ang malaking sunog na tumupok sa Skull Dome sa naganap na malaking digmaan sa Onigashima sa Wano. Mukha namang napansin kagad ng Holy Knights ang mabilis na pag-aksyon na ito ni Jinbei dahil ang isa nga sa mga miyembro nito na si Ganko ay bigla na lang sumulpot sa mismong misship at ngayon ay kaharap na ng mukhaan ng crew ng Colon Pirates. Naku fam, isang direktang komprontasyon kagad ang ating masasaksihan ngayong nag-umpisa na ulit kumilos ang Holy Knights. At base nga sa nasaksihan natin sa Underworld na matinding pagpapahirap na binigay ni Ganko sa Cursed Prince, ay masasabi nating hindi talaga basta-basta lang ang taglay na lakas nito. Dahil dyan fam, may sino kaya kina Sol, Jinbei, Robin, Brook, Chopper, Nami, Colon at Usopp ang siyang haharap sa Holy Knight na ito. Sasapat na kaya ang lakas ni Jinbei para tapatan ng isang Holy Knight? O pagtutulungan ba si Ganko ng pinakamalalakas na karakter sa grupong to katulad ni Sol at Jinbei? Maaari rin kaya fam na magkaroon ng advantage dito ang Straw Hats laban kay Ganko? Lalong-lalo na't nalaman natin sa nakaraang chapter na paborito pala nito ang isa sa mga kanta ng Soul King na si Brook. At kung si Ganko na nga ang kumumpronta sa grupo ng Straw Hats, ay ano naman kaya ang ginawang aksyon ng dalawa pang natitirang Holy Knight sa Elbaf na sina Saint Killingham at Saint Summers? Ang dalawang ito na kaya ang siyang haharap sa pinagsamang pwersa ni na Scopper Gaban at Giant Captains na sina Dory at Brogy? Sa kasamang palad kasi fam, may tanging si Ganko at ang grupo lang ng Straw Hats ang binanggit sa Sunrealm sa mga patikim na to. Pero huwag kayong mag-alala, dahil malaki ang tsansa na may karagdagang update pa tungkol kinagaban at sa dalawang Holy Knights kapag lumabas na ang buong chapter. Pagkatapos naman nga ng mga nag-aapoy na aksyon sa Sunrealm, ay lumipat na ang chapter sa matitinding mga pasabog sa Underworld.
Dito nga fam ay muling binalik ang eksena sa grupo ng Monster Trio at ng New Giant Warrior Pirates, kung saan binahagi sa kanila ni Prince Loki ang ilang impormasyon tungkol sa Holy Knights na kasalukuyang naglulunsad ngayon ng malawakang pag-atake sa Elbaf. Malas lang ni Luffy fam dahil hindi kasama sa mga impormasyong to ang tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ngayon ni Shanks. Ayon kasi sa Cursed Prince, ay hindi pa tinutupad ni Luffy ang kanilang kasunduan na tuluyan siyang mapakawalan at mabigyan ng kalayaan. Yan ang dahilan fam kaya hanggat hindi pa siya ganap na pinapalaya ni Luffy, ay hindi sasabihin ni Prince Loki ang lokasyon kung saan matatagpuan ni Straw Hat si Red Hair Shanks. Sa kabila naman ng desisyon na yan ng Cursed Prince ay naging mabait pa din sa kanya si Luffy. Dito nga ay binigyan pa ni Luffy ng karne si Prince Loki upang makatulong sa pagpapagaling sa malalalim nitong mga sugat. Kinain naman kaagad ng Cursed Prince ang karneng binigay ni Luffy na mabilis naman ngang nakatulong sa kanyang pagpapagaling. Subalit dahil nga sa tindi ng natamo niyang pinsala mula kina Shamrock at Ganko ay hindi pa rin siya 100% nakarecover. Pagkatapos naman fam ng interaksyon na yan sa pagitan ng grupo ni na Luffy at ng Cursed Prince, ay isa namang nakakagulat na revelasyon ng pinakawalan sa atin ni Oda. Dito ay nagsimula ang isang flashback kung saan malalaman natin na minsan na palang nagsalubong ang landas ni Prince Loki at ng isa sa pinakamaalamat na pirata sa kasaysayan na si Rox D. Sebek. Sinabi dito fam na napakalaki pala ng paghanga ng Cursed Prince kay Sebek at maaari nga natin itong maihalin tulad sa pag-idolo ni Luffy kay Shanks. Ang mas nakakabigla pa nga fam ay dahil nga sa labis-labis na paghanga ni Prince Loki kay Sebek ay hiniling pa nito na mapabilang siya sa legendary Rox Pirates crew. Subalit dahil nga sa murang edad ng Cursed Prince sa mga panahong yon, ay hindi siya pinayagan ni Sebek na sumali sa kanyang grupo. Hindi naman tinanggap ni Prince Loki ang pagtanggi na ito ni Sebek, kaya naman hinamon niya ito sa isang laban. At katulad nga ng inaasahan, ay madali lang nilampaso ni Sebek ang batang Cursed Prince. Sa flashback ng ito fam ay nananatiling nakabalot sa anino ang totoong itsura ng mukha ni Rox D. Sebek. Subalit ganun pa man ay may isa namang interesanteng bagay na kapansin-pansin dito fam, dahil makikita nga natin ang mas batang Edward Newgate na kasama sa parehong flashback kung saan naganap ang paghaharap ni na Sebek at Prince Loki. Subalit hindi tulad ni Sebek na nakukubli pa rin ang muka, ay makikita natin ang kabuuan ng anyo ni Whitebeard sa panahon yon. Base nga dyan fam, may mukhang isa pala talaga si Whitebeard sa pinakaunang nirecruit ni Sebek na maging miyembro ng Rox Pirates. Nakakasabik lang fam dahil hanggang sa puntong to ay hindi pa rin pinapakita ni Oda ang totoong itsura ni Rox D. Sebek. Para bang sinasabi sa atin ni Oda fam na katulad ni Imsama, ay isa talaga si Sebek sa pinakamalalakas na individual na nabuhay sa buong kasaysayan ng mundo ng One Piece. Hindi na rin siguro nakakagulat yan fam, dahil isa si Sebek sa kinikilala ng strongest creature in the world na si Kaido sa pinakamalalakas na pirata na kanyang nakaharap sa isang laban, kasama ang halimaw no swordsman ng Wano na si Oden, ang isa sa kasalukuyang Emperor of the Sea na si Red Hair Shanks, ang tinaguri ang strongest man in the world na si Edward Newgate, ang mismong Pirate King na si Goldie Roger, at syempre wag nating kalimutan na sa murang edad ni Luffy ay sinama na rin siya ni Kaido sa listahang to. Ang isa pang nakaka-excite na posibilidad fam kung bakit hanggang ngayon ay kinukubli pa rin ni Oda ang totoong itsura ni Sebek ay dahil merong karakter ngayon sa kwento na malaki ang pagkakahawig sa kanyang muka. Kagaya na lang kung paanong kamukhang kamukha ni Saint Figureland Garling ang kanyang kambal na anak na sina Shanks at Shamrock. Ibig sabihin yan fam, may mataas ang tsansa na katulad nga ni Garling ay baka may anak rin ngayon si Sebek sa kasalukuyang takbo ng kwento na hanggang sa puntong to ay ayaw pang ihayag sa atin ni Oda. Dahil dyan fam, ay pwede nga kayang si Blackbeard na ang siyang maging kapareho ng itsura ni Sebek na siya namang mangangahulugan na mag-ama nga ang dalawa. Kung ganon ay maaari kayang sumali si Prince Loki sa Blackbeard Pirates sa oras na malaman na niya ang totoong kaugnayan ni Blackbeard sa kanyang iniidolong pirata na si Rox D. Sebek.
Lalo na fam at sinabi rin sa chapter na ito na naniniwala ang Accursed Prince na pinanganak siya sa maling panahon dahil gustong-gusto niya talagang maging bahagi ng Rocks Pirates. Ang isa pang matunog na usap-usapan ngayon fam sa One Piece community ay binulag raw ni Prince Loki ang kanyang sarili upang maipakita kay Sebek ang kanyang katapatan at kung gaano katindi ang kanyang pagnanasa na mapabilang sa crew nito. Ang nakakamangha sa teoryang yan fam ay matatandaan natin na ganito rin ang ginawa ni Luffy nung pinipilit niyang sumama sa barko ng Red Hair Pirates. Subalit di tulad ng Accursed Prince na binulag ang kanyang sarili ay sinaksak naman ni Luffy ng kutsilyo ang kanyang pisngi. Yan ang dahilan fam kung bakit marami ang naniniwala na matutuloy pa rin ang laban ni Luffy at ni Prince Loki bago magtapos ang Elbaf Arc. Dahil na rin nga sa dami ng kanilang pagkakapareho. Unay pareho silang Nika. Si Luffy ang Warrior of Liberation at si Loki naman ang Nika na wawasak sa mundo. Pangalawa ay pareho silang nagtataglay ng legendary mythical devil fruits. Ikatlo ay ang bagong kaalaman na kababanggit lang sa chapter na ito na pareho pala silang nakaka-recover sa pamamagitan ng pagkain ng karne. At panghuli ay pareho silang may iniidolo. Si Luffy may malaking pagrespeto kay Shanks, habang si Prince Loki naman ay malaki ang paghanga kay Rocks D. Sebek. O diba fam? Parang direktang counterpart talaga ni Luffy itong si Loki at siguradong bago matapos ang Elbaf Arc ay malalaman na natin kung magiging kalyado ba ni Straw Hat ang Accursed Prince o kung sa kampo ba siya ni Blackbeard sasama, katulad ng matagal na niyang pinapangarap na mapabilang sa crew ni Sebek. Kayo fam, ano sa tingin nyo? May kamukha nga kaya si Sebek sa kasalukuyang takbo ngayon ng kwento? Kaya pilit na tinatago ni Oda ang totoo nitong anyo? Paano nga kaya fam kung si Buggy pala talaga ang kamukha ni Sebek? Na mangangahulugan naman na sila pala ang mag-ama? At bakit nga kaya may benda ang mga mata ni Prince Loki? At bakit sa kabila nito ay nagagawa pa rin niyang makita kung ano ang nasa kanyang paligid? Kagaya na lang nung sinabi niyang iisang mukha ni Shamrock at Shanks. At kahit nga magkamukha ang kambal, ay alam niya pa rin hindi si Red Hair ang kaharap niya sa pagkakataong yun. Maaari nga kaya fam na katulad ni Admiral Fujitora ay malakas rin ang observation haki ni Prince Loki? At ang kaibahan lang ay mas advanced kaysa sa Marine Admiral ang kanyang haki dahil kahit nga ang pisikal na anyo ay nagagawa rin niyang makita. Hindi tulad ni Fujitora na hinihiling na sana'y hindi niya muna binulag ang kanyang sarili para makita niya pa rin kung ano ba talaga ang itsura ng may nakakatuwang personalidad na piratang si Monkey D. Luffy. Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung anong masasabi nyo tungkol sa napakabangis na chapter na to o kung may mga theories o tanong kayo sa pasabog na spoiler para sa chapter 1145. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!